Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Pag-uusapan natin itong mainit-init na balita ngayong araw na to. Sa ang balita ngayon na kung saan ay si Bongbong Marcos, yung tax evader, ay ayan o balita, breaking news to ha. Marcos Jr. inaprubahan ang paglabas ng tax records ni VP Sara sa impeachment court. Ito kasi yung mga pambalan na dito dahil yung mga nauna nilang mga witnesses, puro palpak si Matibag at saka yung dalawa niyang mga kasabwat na mga may mga criminal records doon sa NBI. Matibag may pagnanakaw, di umano, dahil yung bahay sa Amerika, ganyan, inano pa niya yun. Hindi daw yung kanya dininay niya, di ba? So ngayon, dito tayo. Maliban doon sa mamaya next topic yon yung doon sa confidential funds ni VP Sara na nag ano doon yung witness isang branch manager ng bangko ng Land Bank. So ibang topic yon. Dito muna tayo. So ayon dito, 30 minutes ago breaking news. Marcos Jr. inaprubahan ang paglabas ng tax records ni VP Sara sa impeachment court. So Bongbong Marcos, bakit hindi mo pa inanunsyo na ikaw talaga ang pinono or punot dulo or nag-utos sa mga galamay mo sa Kongreso, sa Senado, dyan sa DOJ, sa Ombudsman, sa NBI, nagipitin si VP Sara para hindi makatakbo sa 2028 elections dahil natatakot ka. Nababalikan ka nito eh. Ang pagpapakulong mo pa lang, BBM, sa kanyang tatay na kung saan ay tumulong sa putang ina mong ama Bongbong Marcos na ilang dekada, 3 dekada na hindi nailibing. Pinakulong mo pa, pinakidnap mo pa at pinakulong doon sa ICC na hindi naman tayo membro. Ninanakaw mo ang pira ng taong bayan para bayaran ang taga-ICC through Trillanes di umano according to 18 Marines para kidnapin at kulong si dating Pangulong Duterte doon sa Banyagang Korte. O ngayon, ito naman si VP Sara. Tinulungan ka maging presidente dahil hindi ka nanalo kay Lenin noong 2016 vice presidential election. Ito na naman ngayon ang ginawa mo. Talagang lahi kayo ng mga walang hiya, walang utang na loob, lahat magnanakaw, wala yung hiya sa taong bayan, sa mga Pilipino. So, kasi alam ni Bongbong Marcos na siya na lang yung bukod tanging Marcos ngayon na magiging tatakbo sa mataas na posisyon dahil hanggang Ilocos na lang sila matapos to sa Bongbong Marcos, wala na. Wala nang Marcos pa na uupo dyan siguro. Ay, may hanggang senador na lang pero presidente si Sandro kahit magbigti siya doon sa libingan ng kanyang lolo. Hindi na siya magiging presidente. Wala nang Marcos. So ngayon, ginigipit nila si VP Sara. Ang ginawa ngayon ni Bongbong Marcos is pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue o BIR na isumiti sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte ng kanyang asawang si Atty. Mans Carpio. Bakit kasali si Mans Carpio? Kung may tax record man din si VP Sara na isubmit, nung ano lang siya nagiging vice presidente kung kailan lang. At yung mga businesses nila doon, bakit si Bongbong Marcos hindi din ito anuhin? Isubmit ang kanilang mga negosyo. Yan dyan sa sa Chinese enterprises na yan na Chinese-Filipino enterprises na kung saan ka-business partner nila yung #1 smuggler sa Pilipinas na si Mike Kilma. Yung estate tax ninyo, Bongbong Marcos, putang ina mo, convicted kayo doon. Ikaw, doon sa 203 billion pesos. Saan yon? Hindi ka nagbayad, naging presidente ka na lang, inabsuelto na lang kayo. Walang bayad doon. Pira ng taong bayan yun. Ang sabagay, ninakaw mo nga ang trillions of pesos eh. Yung pa kayang billions. So ngayon, ang pag-initan ninyo, yung records ng mag-asawang Duterte na VP Sara at ang kanyang asawa, ang kanilang business.
Ayon sa Senado, kasalukuyang iniimbentaryo at pinoproseso ang mga isinumiting dokumento bago mabigyan ng kopya ang prosekusyon at depensa. So, magbasa tayo dito ng comments. Matik yan. Kalaban naman. Yung mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos na, nakiusap siya sa Kongreso na wag na daw i-impeach si VP Sara. May wala naman tayo dyan. Sinabi na niya dati na kapag siya maging presidente, ay tutuloy lahat ng mga project na naiwan ng Duterte. Anong nangyari ngayon? Yung pinangako na last year na sa kanyang suna na subway, meron? Wala. Nangako na naman siya ngayon, mabigat pa. Kasi yung subway nasa lupa. Ngayon sa kalawakan na rocket launcher with two-tier foil at saka lighter. Para magkaalaman din, Pero si VP Sara binigyan na naman ng bagong record ng tawag dito. COA. Unmodified na naman. Kasi wala na silang mapagkunan ng mga ebidensya. Dito na naman sila ngayon sa tax issue ni VP Sara. Pero yung kayong presidente ng approve, tax evader. Mayroon silang tax sa gobyerno na hindi binabayad. Ilang dekada na yun. Di ba convicted pa nga ito sila doon sa Amerika din Kanilang mga kaso doon, Bongbong Marcos. Hindi din sila nag-aano doon. Hanggang 2031 pa nga yung kaso nila Bongbong Marcos sa Amerika Nakakapunta lang si BBM ngayon sa US dahil mayroon siyang immunity, dahil nga isa siyang presidente. Pero pagkatapos ng 6 years term ni Bongbong Marcos as president, tingnan lang natin kung makakaapak pa yan sa bansang Amerika, kahit sabihin pa ng iba na ni Lisa Marcos na siya ay taga New Yorker, ganyan. Hindi na. Uhulihin sila doon dahil hanggang 2031 ang kanilang kaso doon. Kasi payagan daw yon. Ayun dito sa mga comment papayagan yan. Siya mastermind naman. Ito man ang mastermind sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Gusto lang tanggalin si VP Sara. Dahil nga, yung ambisyoso niyang Martin Romualdez Tambaloslos na pinsan na gusto maging presidente. Gusto pa nga lang ngayong tanggalin dahil either si Tito Soto ang magiging vice presidente dahil si Tito Soto ang gusto nung eleksyon ni Lisa Marcos na magiging ka-running mate ni Bongbong Marcos, hindi si Sara. Nagsisilos si Lisa Marcos sa beauty ni Sara. Ikaw naman ang ganda-ganda ng kutis ni VP Sara, puti, makinis. Samantalang si Lisa Marcos, tingnan niyo kung gaano inedit ng kanyang mga bayarang patay gutom ng mga photo editor, mga kung ano dyan Kala mo yung bang kalansay na iwan? So, yan daw ang sinasabi ng rocket launcher. Kunwari, nagulat ang taong bayan, utos daw ng misis niya. Naman, at hindi lang yan misis ni Bongbong Marcos ang nag-utos dito. Kasi utusan man to pinatakbo lang to bilang isang aso ng mga oligarko. Dahil kapag si VP Sara, mga lalabs, mga bayots, ay magiging presidente, yari na naman ang mga oligarko dito, yung mga kabarilan nilang mga drug lords, mga warlords, mga smuggler, talagang mahinto yan ulit in 6 years, kagaya ng kay dating Pangulong Duterte. Magsilayasa pa yung iba dyan dahil matatakot yan dahil alam naman natin si VP Sara. Ayun, kaya ayaw ng mga oligarko, yung mga nasa likod ng mga malalaking tae ni Bongbong Marcos na makabalik ang Duterte. Kaya ito pinupuwersa si Bongbong Marcos na gawin ang lahat ng kanyang makakaya bago mag-filing of candidacy next year. Filing of candidacy na sa October next year, 2027. Wala na. Kaya yung budget, hinanakawin nila ngayong budget 2027 na yan. Paldo racket ni BBM.